Mga kapatid, susundan natin ang mga argumento ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 sa sulat ni Reverend Edward Taylor ng Roman Catholic page 2. Basahin natin. Ito ang nakasulat. It was to stress the unity of the Universal Church that Saint Ignatius invented the name. Klaro na ang nakasulat, invented the name, not hindi invented a church. Hindi ibig sabihin na nag-imbento ka ng pangalan sa isang bagay, ikaw na ang gumawa nun. Halimbawa, sinabihan yung kapitbahay mo na kalbo. Siya ang gumawa ng pangalan pero hindi siya ang gumawa na yun. Hindi yun ang totoong pangalan niya. Yung kay Adan, yung mga hayop, mga isda, pinangalanan ni Adan pero nag-exist na yun ng mga hayop. Hindi ibig sabihin na si Adan ang gumawa, ang naglikha ng mga hayop. Ang Pilipinas, nag-exist na bago pinangalanan ito na Pilipinas. Lahat ng mga kalupaan, mga kontinente, halimbawa sa buong mundo, nag-exist na yan bago ang pangalan, bago inimbento ang mga pangalan. Ganyan din sa simbahang Katolika. Nag-exist na ang simbahan noong 33 AD. Ngayon, susundan namin kayo sa ibang Biblia, walang nakasulat na Roman Catholic sa Mateo 16:18. Pero ang totoong history na pangalanan yan noong 107 AD ni Saint Ignatius of Antioch. Na si Saint Ignatius of Antioch ay disipulo ni Juan. Yan ay history, totoong history. Diyan kayo mag-umpisa para makunik sa 33 AD kung totoo bang may Katoliko na sa panahon na yon. Kaya mali ang magsabi na pinangalanan siya na ang gumawa nun. That's all. Magandang araw. Yang intercession mga kapatid na hindi pinaniniwalaan ng mga prots, totoo yan at nakasulat yan sa Biblia litra por litra. 1 Timoteo 2:1. Hindi na daw kailangan ang intercession, kailangan diretso na kay Kristo dahil sabi daw sa 1 Timothy 2:5, for there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Hindi mo alam na sinabi na yan sa 1. Iatras mo lang sa 1. Ibig sabihin ba na hindi mo nagagawin dahil si Kristo lang ang mediator? No! Isinugo nga, sinulat nga sa 1 para sundin mo. Hindi ibig sabihin na nakasulat sa 5, hindi mo nasundin yung 1. Nakasulat nga sa Biblia. Iniutos nga yan sa 1 Timoteo 2:1. Wala tayong tutol sa 5 na si Kristo. Walang tinutulan ang Roman Catholic Church sa lahat ng mga bersikulo sa Biblia. Ang tumutol kayo. Pick up line lang ginagamit ninyo. Pick up. Lundag para maging fit, maging bagay sa inyong mga utak, sa inyong mga isip. Haom-haom ba? Maumao. Iniutos nga yan, intercession. Magsasabi pa yung mga pastors ninyo na walang intercession, pero gumagawa naman kayo ng intercession. Mga hipokrito, mga sinungaling, huwag kayo magbalat kayo. Ito ang totoo. Ang mga prots, mga tamad. Mga kapatid, may nakita po ako kanina doon sa palengke, gilid ng kalsada. Grabe yung galit ng driver ng tricycle. Mataas, malaki. Sa tingin ko yun, INC kasi may tatak na INC flag sa kanyang sasakyan. Pero hindi na nagmatter kung sinong taong yun. Ang sa akin lang,
Huwag talagang magtaas ng boses. Huwag magalit. Pinagalitan niya eh. Tinutok niya yung mukha niya sa driver na matanda. Kawawa nga yung matanda. Ang matanda, bumaba lang doon yung asawa niya. May pinuntahan. Oo, tama naman yung tricycle driver na bawal talaga magparking doon. Kasi gusto niyang dumaan, may karga siya na mga pinalingkin niya o sa kanya ba kaya yon, lalabas siya. Hindi siya makalabas dahil may service. Ang ginawa ko, ako na lang nag-spatter nung Fortuner na yon. Pina-forward ko siya, binigyan ko siya ng daan. Ang sa akin lang, hindi naman siguro dahilan yung maggalit-galitan ka dyan sa publiko. Ang tapang-tapang mo, parang may inaasahan ka ba? Parang sa tingin ko mga armado ba? Ang tapang-tapang talaga, parang pumapatay na ng tao. Kung mainit yung ulo ng driver ng Fortuner, babain ka dyan. Kung may armas yan, babarilin ka. Magiging kwento ka na lang. Ang sa akin kasi, hindi sa ganyang dahilan para masolusyonan yung mga problema sa daan. Yung mga mahilig magsigaw-sigaw dyan, magtapang-tapangan sa publiko, punta kayo sa akin, pag-usapan natin kung bakit matapang ka. Ang tapang-tapang talaga ninyo. Ang dami talagang matatapang. Hindi lang mga Katoliko, pati ibang mga sikta ang tapang-tapang. Bakit ang tapang-tapang nyo talaga? Ano ba talaga ang makukuha ninyo sa tapang-tapangan na yan? Hindi lahat yan sa tapang makukuha. Mayroong solusyon dyan. Maging mahinahon ka lang. Hanapan mo ng solusyon. Ispatiran mo. Bigyan mo ng daan kunti. O diba, sabihan mo ng maayos na, sir, baka pwede forward ka kunti. Kay dadaan kami. Ganun lang. Kasimple. Tapang-tapangan. Parang kumakain eh. Kumakain ng tao. Parang pumapatay ng tao. Bakit ganyan tayo mga Pilipino? Bakit ganyan kayo? Iyan ba ang ipinaglalaban ninyo? Nakakasiguro ka ba nga ikaw ang matatapang sa buong mundo? Magandang araw. Sabi ng taong ito na si Joselito Cosares, sabi niya, ang kriminal at drug poser daw ginawang santo. Ang ahas daw ginawang santo. Pati si Kian, ibig niyang sabihin si Kian de los Santos. Joselito, ilatag mo ang number dito, taga saan ka, tawagan kita, ipakita mo ang documents na nagsasabi na naging santo si Kian de los Santos. Ilatag mo ha, tawagan kita. Pag hindi mo mapapatunayan, mabutata ka sa akin. Sige, ilatag mo ang number mo dito. Tawagan kita sa cellphone. Magkita tayo. Ipakita mo ang documents, official documents, para maniniwala kami sa'yo. Alam ko, yung mga salita na to, alam ko kung anong sikta ito. INC. Magdasal po tayo mga amigo, amiga, bago mag-umpisa sa trabaho. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na banal at may-ari ng lahat ng bagay, narito po ang inyong mga anak, nagdarasal po sa oras na ito. Dinggin niyo po kami, O Diyos. Maraming salamat sa pagbigay sa amin ng magandang pangangatawan, sa mga oportunidad at sa buhay. Ngayon po, O Diyos, sa araw na ito, gabayan niyo po kami na malayo kami sa kapahamakan at disgrasya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa tagapamahala nito para magampanan namin ang aming mga gawain na may katapatan at determinasyon upang maging maayos at ligtas. Gabayan niyo rin po ang mga pamilyang naiwan sa aming mga tahanan. Patawarin niyo po, O Diyos, kami sa aming pagkakasala mula sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi kami perpekto, O Diyos, kaya isinusuko namin ang aming mga sarili, ang aming mga puso't isipan, ang aming mga kaluluwa para sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ang may-ari ng aming mga laman at lakas. Ilayo niyo po kami sa
mga temptasyon at masasama na siyang hadlang sa aming mga adhikain. Magkaiba man kami ng paniniwala, pero iisa kami sa iyong kaharian at pamilya. Patuloy niyong ipagkaloob sa amin ang karunungan at grasya para sa pangarap, para sa pagpatuloy ng aming pakikipaglaban ng hamon ng buhay sa mundong ito. At patuloy naming hinahawakan ang ipinangako mo sa amin na buhay na walang hanggan. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabi ni Lovely Bernardes, ang Orthodox daw ay ang head ay si Jesus Christ, hindi ang Pope. Sa RCC daw, ang head ay Pope. Girl, malapit ka na sa katotohanan. Study more pa. Sige, study more pa. Hindi mo alam, ang Eastern Orthodox ay governed by the Roman Catholic Church, the Pope of Rome. Hindi mo alam yan. Noong 1054 AD, nagkaroon lang ng Great Schism because of excommunication. Mag-aral ka pa? Sige! Aralin mo ang Orthodox at magpasakop ka sa Orthodox. Sige! Dahil ang head ng Orthodox ay si Jesus Christ, sabi mo. Ngayon, susundan kita. Ang head din ng Roman Catholic Church ay si Jesus Christ. Magkaisa sila, girl. Iisa lang sila. Aralin mo pa. Sige. Magandang araw. Itong isang pastor ng Bible Baptist Church na taga-Agusan sa Mindanao, isang Bisaya na katulad ko, bawal sa kanila ang larawan. Tapos ngayon, gumawa siya ng larawan. Ginamit niya sa pagpalaganap ng salita kunuhay. Huwag mong gagamitin ang mga larawan dahil bawal sa inyo yan. Ayaw pagtakuban, pastor. Ito yung pastor na nagsasabi sa akin na maghahagis daw siya ng mga kamao, kinumo. Sinabligay daw kami ng kinumo. Hindi namin sandata ang kinumo, pastor. Word of God ang aming sandata sa pagpalaganap sa buong mundo at maging tatak sa bawat isa ng mga Pilipino, Katoliko man o mga protestanteng katulad nyo. Nagaganahan ako sa pastor na ito. Gusto niya ng sumbagay. Ganahan ko, ani ba? Kaso, hindi kita papatulan, pastor. Hindi namin sandata ang makamundo. Yan ang dapat mong tandaan. Kaya lahat ng mga Bible Baptist churches sa buong Pilipinas at kahit sa buong mundo, tuturuan nyo ang pastor na ito na taga-Agusan, Caraga Region. Salamat, magandang araw.